Nako mga kababayan, dating DND Secretary na si Norberto Gonzales ay nagsalita na patungkol nga po dito sa mga kababayan sa pagtaas ng base pay ng military at uniform personnel. So, marami kasing nagsasabi mga kababayan na hindi daw to napapanahon dahil nga po sa nangyayari ngayong flood control issue at lalo na ngayon nadadawit si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin na ito, lalo na idinawit siya ni Saldico. Maraming nagsasabi na karamihan ay ito daw ay suhol mga kababayan, lalo na para hindi daw mapatalsik sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. So panoorin natin yung buong ulat na interview dito sa DISAR kay dating DND Secretary Norberto Gonzales. Nasa serbisyo na pagkakataon na talaga gumawa ng kanilang sariling desisyon. Total, sabi ko nga kanina, nakikita naman nila kung ano talaga nangyayari. Meron silang pagkakataon, meron silang mga facilities, meron silang mga programa na talagang makikita nila kung ano ang nangyayari. Kaya kung yung mga nagtutulak na kumilos ang ating armed forces, I think kikilos yan pag tama ang panahon at tama ang sitwasyon. Kamakailan lamang na pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taasan yung base pay ng mga military at uniform personnel bilang isang dating Defense Secretary. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa timing nitong pagtataas po ng base pay ng mga military at uniform personnel, Sir Norberto, sa gitna nga po nitong mga panawagan o mga protesta laban sa korupsyon sa ating bansa? Hindi ko alam kasi yun tama ka doon tungkol sa baka mali yung timing. Ang importante natin tignan dyan, saan kukunin yung pera. No? Kasi alam mo, hindi maganda ang takbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. At ako naniniwala na ang armed forces, yung mga ating mga soldiers, ay sasama ang loob nila kapag nasabi ng ating mga kababayan na kasama sila sa sisira ng ating ekonomiya. No? Hindi maganda yan. Sa ngayon kasi, tingnan natin kung saan kukunin yung pera. Pero sa tingin po ninyo, Sir Norberto, sapat na ho ba itong kompensasyon bilang isang dating secretary din ng defense, yung kompensasyon ng mga sundalo at mga pulis upang matugunan po ang kanilang mga pangangailangan? Alam mo, talaga naman laging kulang, no? Ang dapat tanggapin ng ating, hindi lang ang ating mga sundalo at ating mga kapulisan, no? Yung buong bureaucracy natin, kung titingnan natin, kaya medyo kulang pa ang kanilang tinatanggap para masolusyonan yung kanilang mga daily problems sa pagkain. Lalo na ngayon, dami nakakasakit. Kaya importante talaga kung sana ma-increase natin. Pero pagandahin muna natin ang konting ating ekonomiya. Naniniwala ako sa mga public servants natin na medyo kahit na nagtitiis na yan, pwede magtiis pa ng konti para kung makikita natin na ang gobyerno natin talaga nag-aayos ng ating ekonomiya. Opo. Sa tingin po ninyo, yung performance, yung moral ng AFP at pati na yung mga pulis natin ngayon ay naapektuhan din kahit papaano dahil dito sa mga issue po ng korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Lalo na yung mga kasangkot, ay yung mga matataas pa na opisyal po ng ating bansa. Alam mo, sentimiento na ng bayan yan Hindi lang yung mga kababayan natin na wala sa gobyerno. Pati, of course, yung mga nasa gobyerno, lalo na. Yung ating mga kapulisan, ating mga sundalo, lalo na. Kasi mas higit nilang nakikita kung ano nangyayari sa bayan Meron silang facilities para makita ang totoo. At kung makikita mo talaga naman, nakakawalan ng gana di ba? Opo. Pero nung kayo pa naging Defense Secretary, Ginoong Norberto, meron ba talagang pagkakataon, at least man lang, yung ating mga uniform personnel na makapagpalabas ng kanilang mga saloobin? Kung meron man, lalo na't nakikita po nila ngayon, ang ating mga kababayan ay walang tigil po yung mga kilos protest ang ginagawa para lang po talaga mapanagot yung mga may sala sa issue po ng korupsyon.
Hindi natitigil ang usap-usapan nila sa kanila, sa sarili nila. No? I mean, yung within their circle, nag-uusap-usap yan. No? Tinitignan nila kung ano talaga ang nangyayari. At kung minsan, dahil sa utos ng mga nakakataas, pinipigilan ba na ipalabas yung mga damdamin nila? Well, bahagi ng kanilang disiplina yan. Pero yung pakiramdam nila sa nangyayari sa kaguluhan dito sa atin, paghihirap ng ating mga kababayan, karamihan sa mga sundalo natin at pulis, may hirap din yung mga pamilya nila. Kitang-kita nila kung ano nangyayari sa bayan natin ngayon. Opo. Yung makikita natin ngayon, yung mga retired generals at iba pang mga dating mga kasundaluhan ang maingay sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin laban po sa issue ng korupsyon sa ating bansa, Secretary. Oo nga Kaya nagkakaroon ngayon sila ng pagtatalo. Kaya ako naman, nakikiusap sana ako doon sa mga retired. No? Dahil nanggaling din naman sila doon sa loob. Ako din, nandiyan nung kapanahonan ko. Pero bigyan natin ng pagkakataon ang mga nasa serbisyo na pagkakataon na talaga gawa ng kanilang sariling desisyon. Total, sabi ko nga kanina, nakikita naman nila kung ano talaga nangyayari. Meron silang pagkakataon, meron silang mga facilities, meron silang mga programa na talagang makikita nila kung ano ang nangyayari. Kaya kung yung mga nagtutulak na kumilos ang ating armed forces, I think kikilos yan pag tama ang panahon at tama ang sitwasyon. Opo. At hindi po ibig sabihin na hindi po sila nagsasalita ito mga kasundaluhan o takot sila dahil baka matulad sila nitong dati ding membro ng AFP o kasundaluhan itong si Orly Gutesa, Secretary. Alam mo yung kaso naman ng ating Marines na yan, napag-initan kasi alam mo, seryoso yung mga sinasabi niya sana kung maayos yung ating pamahalaan. Dapat siya ang pinoprotektahan, di ba? Kasi naniniwala ako sa sinasabi niya dapat yan, tingnan natin mabuti, suriin natin. Baka makatulong sa ginagawa nating investigasyon sa mga pagnanakaw na nangyayari sa bayan natin. Opo. Pero hindi po ibig sabihin ito, Secretary, na kahit nakikita natin na ginigipit at iniipit po yung mga kritiko ng administrasyon, ibig sabihin na titigil na sa pagsasalita. Malamang pagdating ng tamang panahon, magsisipagsalitan lahat yan Kaya ang mahalaga, tinitingnan nga nating mabuti yan, ang gumagawa ng investigasyon, ang gumagawa ng mga ahensya para mag-imbestiga, galing sa gobyerno. Yung mga nanggagaling sa gobyerno na nagkakaroon ng authority over this institutions na ginagawa ngayon, sila yung itinuturo na utak ng pagdanakaw paano yan? Kung merong utos ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taasan po yung base pay po ng military at uniform personnel, dito naman po sa Kamara, sinuspindi po itong si Congressman Kiko Barzaga dahil daw sa disorderly behavior, dahil doon sa mga post po niya laban po dito sa dating speaker ng Kamara at maging sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pati yung wala na rin sweldo to suspendido din, kasama po yan doon sa kanyang mga sanction na ipinataw po sa kanya ng Kamara. Ano naman po ang masasabi po ninyo, Secretary? Kung ikukumpara mo yung ginagawa ng maraming congressman sa ginagawa ni Congressman Barzaga, no comparison. Kaya ka nakakapagtaka dakit. Ang sana ang gawin nila, tulungan nila yung ating batang congressman kasi ang galing niyang magsalita, galing niyang maghatid ng mensahe sa ating mga kababayan. Tulungan nila, gawa nila ng magaling na staff para bigyan mo siya ng research team. Kaya naman ng Kongreso yan. Para yung sasabihin niya, hindi nila masasabing mali. No? Kasi tama yung ginagawa ng ating batang congressman Ngayon, tulungan natin ng konti kasi alam mo, nangangailangan naman ng ating mga kababayan ng mga impormasyon na tama. Kung minsan, sa kabilisan, alam mo, bata pa Kaya mabilis na nag-a-announce ka agad ng kanyang mga pagsusuri,
tulungan quietly, bigyan mo siya ng isang magaling na research staff. Opo. Oo. So, ang ibig sabihin nito, Secretary, si Congressman Kiko Barzaga, ang itinuturing po niya isa po sa mga congressman na tumatayo dyan sa Kamara sa ngayon, laban po sa mga issues ng korupsyon na sa ating bansa. Nagiging ganyan si Congressman kasi dapat ang Kongreso, as an institution, ay dapat pagsimula silang sundan yung the spirit of what our young congressman is doing. Tignan mabuti, unawain nila at sundan nila yan. Opo. At ang problema, yung nagmamyaw-yaw laban po sa issue ng korupsyon, yun pa ang ginikipit. Pero yung mga sangkot po sa korupsyon, mga pangalang nababanggit po ni dating Congressman Zaldico at marami pang mga resource person ay hindi po daw. Tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Dapat bang sila ang isuspende din? Katulad ng ginawa po kay Congressman Kiko Barzaga para po sa inyo? Yan ang hihilingin ng taong bayan ngayon. Ang kanilang napili yatang strategy, strategy of silence. No? Walang kikibo. Lahat ng kikibo, babawalan. No? Ang hinihintay ng taong bayan natin, huwag silang kumibo. At kung kinakailangan, kung sususpendihin nila yung ating batang congressman, dapat suspendihin nila yung buong institusyon nila. Kasi mas malubha yung ginagawa nila na laban sa interes ng ating mga mamamayan. Opo. Lalo na ngayon, may mga pag-aaral na lumalabas sa Secretary na binansagang pork barrel kings itong si dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos at marami pang mga kongresista ang lumalabas sa mga ulat na may mga dawit po, may mga malalaking allocations sa kanilang mga distrito na questionable di umano. Alam mo, dapat pakinggan nila. Alam mo ba, nagkaroon yata sila ng isang okasyon dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, na umimbita sila ng isang religious leader. Ang sabi ng religious leader, tumigil na kayo. No? Tama na. Kaya ako, sana maganda, sa halip na ipagsiksikan na walang kasalanan, katulad ng ating batang Marcos, no? Humingi siya na paubahan sa mamamayan. Sabihin niya, sige, yan ang kalakaran dati. Ngayon, babaguhin na namin. Kalakaran pangkabutihan na ng sambayan na ng ating gagawin. Sana gano'n. Pumingi man lang ng paumanin. Hindi. Sabi, hindi. Wala akong kasalanan. Ang problema, habang sinasabi nila na wala sila kasalanan, lalong umiinit at tumitindi yung suspicion ng mga mamamayan na talaga sila guilty. Opo. At sa tingin mo, sa gitna nga po nitong mga issues ng korupsyon ay nakatutok pa ang ating Kongreso sa paggawa ng batas. So parang distracted na po sila sa mga nangyayari ngayon. Hindi na masyadong nakatutok doon sa mga dapat gawing batas para sa pangangailangan ng ating mga kababayan dahil mismo sila ay di umano'y mga sangkot din po dito sa issue ng korupsyon. Alam mo, maganda sana itong panahon na ito Itong panahon na tinitignan natin kung ano yung mga policy, ano mga batas ang gawin natin para ayusin na natin ang ating kinabukasan. Kasi napaso na tayo ng todo Kita-kita mo naman yung simpatiya na ngayon ng mamamayan sa pagbabago. Ngayon, meron na tayong sentiment na ganyan. Dapat very active na ang pagbabagong buhay ng ating mga namumuno. At simulan nilang diskusyonin kung ano mga dapat natin gawin para panibagong buhay tayo dito sa Pilipinas. Opo. At bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Secretary, may mga nananawagan nga na dapat i-abolish na itong Kongreso, Senado at ang House of Representatives dahil nga halos lahat ay dawit di umano sa korupsyon. Ay masyadong popular kayo dyan. No? Kaya nga, dami nagsasabi ka, resign all Di ba? Opo. Pero yan ay mga kuro-kuro pa lamang. May mga pamamaraan na pwede natin gawin yan na palitan, for example, natin ang Kongreso. May mga pamamaraan tama at maybe constitutional in character na pagkagawa natin para ayusin talaga natin yung lalo-lalo na yung level ng pamunuan ng bansa natin. Dapat talaga ayusin So ayun mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito sa panayam sa sinabi ni
ex-DND, former DND Norberto Gonzales, no? Saka dito nga po sa panayam sa kanya ng DISAR ng SMNI. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.